Sa kusina ng isang 5-star restaurant abala ang lugar. Nagmamadali ang mga tauhan sa lahat ng direksyon. Kumakalat ang mga apoy mula sa mga kalan. Nagbabanggaan ang mga kawali, at ang bawat putahe ay kailangang umalis sa counter sa perpektong kondisyon. Sa gitna mismo ng kontroladong kaguluhang ito ay nakatayo si Ana, ang may-ari at punong chef. Seryoso niyang tinatrato ang kanyang trabaho, at ang kanyang matinding disiplina ang dahilan kung bakit siya isa sa nangungunang 5 chef sa buong bansa. Isang bagay na hindi tumitigil sa pagyayabang ang kanyang asawang si Ray habang buong pagmamalaking ikinakaway ang mga artikulo sa pahayagan na nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Pero walang oras si Ana para i-enjoy ang alinman sa mga iyon. Habang nagbibigay si Ray ng isang madamdaming talumpati sa mga imbitadong bisita, nanatili siyang nakapokus sa kusina. Walang kahulugan sa kanya ang katanyagan. Sa paningin niya, ang pagkain ang dapat na nagniningning, hindi ang chef. Patuloy na nagsasalita si Ray at nagbiro pa, pero kalaunan ay lumabas si Ana sa kalagitnaan ng pagsasalita at dumiretso pabalik sa kusina ng walang pag-aalinlangan. Pagdating niya, nakita niya ang isang maliit na apoy na naapulan na. Gayunpaman, kinukumpirma nito ang matagal na niyang kinatatakutan. 60 segundo lang nawala siya, at halos masira na ang lahat. Samantala, si Ray ay naiwang nakatayo sa kalagitnaan ng kanyang talumpati na patapos na. Dahil sa kahihiyan, sinubukan niyang paghinhawahin ang mga bisita, umaasang hindi mauwi sa kapahamakan ang gabing iyon. Panandali lang ang pag-asang iyan. Lumapit ang punong waiter na may dalang nakakakabang balita. May grupo ng mga tao na humihingi ng mesa. Puno ang restaurant, pero pinipilit pa rin nilang makausap ang namamahala. Lumabas si Ray at agad na nakilala kung sino ang dumating. Isang matagal ng kakilala, o mas tumpak, isang lumang problema. Malamig na ang kanilang muling pagsasama sa simula pa lang. Sinabi sa kanya na dumaan siya matapos marinig kung gaano kabuti ang kalagayan ni Ray at isinama pa niya ang isang lalaking nagngangalang Matt para tingnan ang restaurant. Pero wala sila roon para kumain. Naroon sila dahil malaki ang utang ni Ray sa kanila at inaasahan nila ang pagbabayad sa gabing iyon. Sinubukan ni Ray na pakalmayan ang sitwasyon, ipinaliwanag na mahalaga ang gabing ito para sa kanyang asawa at nangakong magkikita sila kinabukasan para ayusin ang lahat. Nagkunwaring pinag-isipan ito pagkatapos ay pumayag, ngunit may palihim na pagbabanta. Ipinaalala niya kay Ray na maganda ang restaurant at sayang kung susunugan niya ito, isang bagay na masaya niyang gagawin kung hindi tutuperin ni Ray ang kanyang pangako. Pagkaalis sa wakas ay bumalik na sa normal ang ritmo ng engranding pambungad. Natapos kumain ang mga bisita, at umalis na may masayang mga mukha, at pakiramdam ni Ana ay halos eksaktong nangyari ang gabi ayon sa inaasahan niya. Kalaunan, binilang ni Ray ang kinita noong gabing iyon kasama ang mga tauhan at ninanamnam ang sandali ng tagumpay. Hinintay niya si Ana para makauwi silang dalawa, ngunit nasa malalim na ang kanyang pagkamalikhain at sabik na sumubok ng bagong recipe. Bago niya ipinagpatuloy ang kanyang eksperimento, hiniling niya sa kanyang assistant na si Becky na ihatid si Ray papunta sa kotse. Pumasok sina Ray at Becky sa parking area nang hindi inaasahan ang gulo. Para sa kanya, dumating na ang susunod na araw dahil alas 12 na ang orasan. Nakikita niya ang 2 minuto makalipas ang hating gabi bilang isang bagong-bagong araw at agad na hinihingi ang kanyang bayad. Sinubukan ni Ray na ipaliwanag na ang ibig niyang sabihin ay bukas sa mga karaniwang oras, hindi lang pagkatapos ng hating gabi. Ngunit walang pakialam ito sa mas maliliit na detalye. Gusto niyang mabayaran agad ang utang. Tila tumitindi ang tensyon sa puso ni Becky, nang mapagtanto niya kung gaano nakadelikado ang sitwasyon, sinubukan niyang tahimik na tumakas. Nauwi sa trahedya ang kanyang pagtatangka nang bumunot ng baril si Matt at agad siyang barilin. Kung tatangjing magbayad si Ray, ganoon din ang mangyayari sa kanyang pamilya at sa bawat empleyado sa restaurant. Natataranta at inamin ni Ray na wala siyang pera. Sa puntong ito, nauubusan na ng pasensya. Pinipili niya ang pinakasimpleng solusyon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sunugin ang restaurant. Isa sa kanila, na medyo masigasig, ay may dalang lalagyan ng gasolina sa loob at sinimulang isabwag ito kahit saan. Napansin niya na nakabukas pa rin ang isa sa mga kalan, ngunit hindi niya ito pinansin. Namatay ang mga ilaw. Bago pa siya makapag-react, lumabas si Ana mula sa dilim at pinagbabaril siya gamit ang kawali. At sa wakas lumalabas ang katotohanan. Si Ana ay dating agent ng KGB, ang ahensya ng seguridad sa totoong mundo mula sa panahon ng Soviet sa Russia. Kahanga-hanga ang kanyang husay sa pagluluto, ngunit wala-wala ang mga ito kumpara sa kanyang pinag-aralan. Ilang taon na ang nakalilipas, tinalikuran niya ang mundong iyon upang habulin ang kanyang tunay na hilig, ang pagluluto. Matapos mapatay si Matt at ang iba pa, at itinago ang kanilang mga bangkay sa freezer, kumuha si Ana ng telepono at tinawagan si Ray. Sa halip na marinig ang boses nito, ang manggugulo ang nasa linya. Sinabi niya rito na kasama niya si Ray. Nabigla ng casual na sabihin sa kanya ni Ana na kakailanganin niyang maghanap ng mga bagong tauhan dahil kakapatay lang nito sa mga pinakabagong tauhan niya. Habang abala sa tawag, nagawa ni Ray na makatakas at tumakbo pabalik sa restaurant. Nang marating niya si Ana, sa wakas ay hinamin niya ang lahat ng kanyang itinatago.
Ilang taon na ang nakalilipas, siya at ang kaaway ay magkasosyo sa negosyo. Pero hindi alam ni Ray kung kailan titigil. Nagsugal siya, nabigo siya, at kinailangan na ibenta ang halos lahat ng kanyang ari-arian para mabayaran ang mga pagkalugi. Sa halip na magpakita ng pasasalamat, ginawa ni Ray ang kanyang makakaya. Tumakbo siya, ngayon ay dumating na para maningil, at handa siyang tumanggap ng bayad, pera man o dugo. Tumungo si Ana sa walk-in freezer. Para bang kumukuha siya ng mga sangkap, pero sa halip na pampalasa, machine gun ang inilabas niya. Kasabay nito, sa wakas ay inamin ni Ana kay Ray ang kanyang nakaraan bilang isang agent ng KGB. Sa halip na magdoon sa banta ng panununog at sa mga kriminal sa labas, pinili ni Ray ang pinakamasamang sandali para magreklamo tungkol sa paglilihim nito sa kanya. Hindi ito pinansin ni Ana at pinilit siyang ipaliwanag ang lahat ng alam niya tungkol sa kaaway at sa organisasyon nito. Sa labas ng restaurant, napagtanto ng kalaban na nawawala na sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Tinawagan niya ang kanyang amo, isang lalaking nagngangalang Dom. Hindi maganda ang takbo ng usapan. Galit na galit si Dom nang malaman niyang hindi nakuha ang utang at nawalan din ng dalawa sa kanyang mga tauhan. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Dom sa parking lot kasama ang isang grupo ng mga armadong pulis. Kinontak niya si Ray at binigyan ito ng ultimatum. Lumabas si Ray at sinubukang mag-usap para makaalis sa gulo, pero ayaw magdahilan ni Dom. Sa kanyang pananaw, dalawa lang ang pagpipilian ni Ray, magbayad o mamatay. Pinalibutan ng mga tauhan ni Dom ang restoran at naghandang salakayin ang gusali. Hindi alam na nasa loob na si Ana, naghihintay dala ang kanyang armas. Napansin ni Dom ang ganap na katahimikan na nagmumula sa loob. Ang katahimikang iyon ang nagsasabi sa kanya ng lahat. Nabigo ang kanyang mga tauhan at buhay pa si Ana. Gayunpaman, alam ni Ana na hindi niya kayang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Kaya, tumawag siya. Kinausap niya si Mimi, isang dating kasamahan sa KGB na matagal na niyang hindi nakakausap. Tumugon si Mimi nang may hindi inaasahang sigla. Siya at ang kanyang asawang si Thomas, na isa ring dating agent ng KGB, ay sumang-ayon na agad na tumulong. Pinag-iisipan pa nga nila na dalhin ang kanilang kambal na anak na babae para makasali ang mga bata sa kanilang unang misyon bilang maagang pagsasanay. Samantala, sinubukan ng kalaban at ng kanyang natitirang grupo na mag-isip ng isang bagong plano. Ang pinakamagandang ideya nila ay isang simpleng Molotov cocktail. Diretso at mapanira. Ang pagpapatupad ay kakilakilabot. Mali ang paghagis nito at nauwi sa pagsunog sa sarili. Si Ana ay hindi isang ordinaryong babae. Dahil walang oras para magluksa para sa kanyang mga walang kakayahang tauhan, inutusan ng kalaban ang iba na pumasok sa loob. Si Gary, ang pinakabagong miyembro, ay mukhang takot na takot, ngunit walang magawa kundi sundin ang mga utos. Pagpasok niya sa loob, lumabas si Ana mula sa dilim, pinatay ang isa sa mga tauhan, pagkatapos ay humarap kay Gary. Nanigas sa takot, pinili ni Gary ang pinakalohikal na opsyon na mayroon siya. Humihingi siya ng awa. Sa kanyang pagkataranta, isang mahalagang sikreto ang ibinunyag niya. Ibinigay na ni Ray kay Dom ang mga papeles ng pagmamayari ng restaurant. Ang plano ay sunugin ang restaurant, singilin ang pera ng insurance, at bayaran ang utang. Labis na naapektuhan si Ana sa pagtataksil, ngunit wala siyang oras para pagtakpan ang kanyang nararamdaman. Kasabay nito, napagtanto niya kung bakit hindi sumipot ang mga pulis. Nagbalat kayo bilang mga construction worker si Dom na naglagay ng mga tauhan niya sa paligid ng lugar. Ang kanilang trabaho ay harangan ang daanan at ilihis ang atensyon ng sino mang magtatangkang lumapit. Gumagana ng maayos ang estratehiya, kahit man lang hanggang sa dumating si Mimi. Nang pigilan si Mimi ng mga nakabalat kayong gwardya, agad na bumalik sa dati niyang likas na ugali. Masasabi niyang walang kinalaman ang mga taong ito sa konstruksyon. At nang magbawas ng depensa ang isa sa kanila, madali niya itong napatay. Samantala, inakyat ni Thomas ang katabing gusali ng may labis na sigasig, kadalasan dahil gusto niyang subukan ang kanyang bagong rifle. Sa loob ng ilang segundo, nakita niya si Gary na naglalakad palabas ng restoran ng buhay, isang bagay na hindi inaasahan ng sino man sa kanila. Para kumpirmahin kung talagang pinatawad siya ni Ana, pinaponte ni Mimi ang kambal niyang anak na babae para takutin si Gary. Nang medyo natarante na si Gary, pumasok si Mimi at tinanong siya. Tapat sa kanyang duwag na ugali, ibinubuhos niya ang lahat sa sobrang gulat. Ibinunyag pa niya ang eksaktong lokasyon kung saan nagtatago si Dom. Kasabay nito, tinipon ni Dom ang kanyang mga tauhan at nagpasyang bigyan si Ray ng isang huling pagkakataon upang maiwasan ang isang madugong labanan. Kung makukumbansin ni Ray si Ana na sumuko at hayaang masunog ang restaurant, lahat ay maaaring umalis, kunin ang pera sa insurance, at magsimulang muli, malayo sa abot ng kamay ni Dom. Bumalik si Ray sa loob para kausapin si Ana. Wala siyang interes kahit kaunti. Patuloy siyang nagpupumilit, humihingi ng tawad, at sa wakas ay inaamin ang sarili niyang madilim na nakaraan, kahit na hindi naman ito kasintindi ng sa kanya. Ang problema, naabutan na silang dalawa ngayon ng nakaraan niya. Ayaw ni Ray na may masaktan, pero samobra na ang lahat. Alang-alang kay Ana, handa siyang mamatay para protektahan ang restaurant na napakahalaga sa kanya.
Walang pag-aalinlangan, tinanggihan niya ang alok ni Dom at piniling makipaglaban sa tabi nito. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang piling pangkat ni Dom sa pangunguna ng isang babaeng nagngangalang Rona. Hindi ito mga ordinaryong tulisan. Sila ay mga sinanay na profesional na armado ng kompletong kagamitan. Pagkatapos nilang matanggap ang bayad, pumasok sila sa restaurant at agad na nakaramdam ng hindi magandang pangyayari. Nawalan ng kuryente, natatakpan ng tubig ang sahig, at bago pa nila maproseso ang alinman, isa sa kanila ang namatay dahil sa isang pag-agos ng kuryente. Ang tubig at kuryente ay isang napakasamang kombinasyon, at ginagamit ni Ana ang kaguluhan para sa kanyang pabor. Sumabog ang isang microwave sa kusina, na lumikha ng destruction na kailangan niya. Humarap siya, nagpaputok, at lumaganap ang labanan sa bar kung saan walang tigil ang paglipad ng mga bala. Sinubukan ni Ray na tumulong sa pamamagitan ng pagtatago, ngunit hindi sa panig niya ang swerte. Isang bala ang tumama sa kanyang binti at siya ay natamba. Nagtama ang tinginan nila ni Ana habang nauubusan sila ng bala at wala nang natitirang takas. Maaaring umalis si Ana at mabuhay, ngunit hindi niya likas na iwan si Ray. Nang tila nawala na ang lahat, isang sunod-sunod na putok ng baril ang bumasag sa mga bintana ng restoran at isa-isang tinamaan ang mga mersenaryo. Pumasok si Mimi at ang kanyang kambal na anak na babae sa restoran at halos walang kahirap-hirap na napatay ang mga natitirang kalaban. Nakaligtas sina Ana at Ray sa pag-atake, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay hindi kasing init ng inaasahan. Nagpasalamat si Ana kay Mimi, ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Mimi ay nagpapakita na may hindi pa rin natatapos mula sa nakaraan. Sa wakas ay nabanggit na rin ito ni Mimi. Ilang taon na ang nakalilipas habang nasa isang misyon, nawala si Ana nang walang babala at iniwan siya. Lumalabas na hindi pa lubusang napatawad ni Mimi ang sandaling iyon. Bago pa man makatayo ng tuwid si Ray, sinugod na ni Mimi si Ana at sumiklab ang isang away sa pagitan ng dalawa sa pinakamahuhusay na agent na nabuo ng KGB. Gumagalaw sila ng may hindi kapani-paniwalang bilis at katumpakan. Brutal ang laban, perpektong magkatugma, at walang sino man ang nagpipigil. Sa huli, nagawa ni Mimi na malampasan si Ana at itinutok ang sandata nito sa ulo nito. Kaya niyang tapusin ang lahat doon mismo. Pero sa halip, pumili siya ng mas nakakaaliw na bagay. Isang kahilingan para sa libreng hapunan linggo-linggo habang buhay niya. Kahit na nasasaktan pa rin si Ana, tinanggap niya ang kondisyon ng walang anumang pag-aalinlangan. At ganoon na lang, hamupa ang tensyon at bumalik sa pagiging magkaibigan ang dalawang babae. Pagkalipas ng ilang minuto, isa sa mga sugatang mersenaryo ni Dom ang paika-ikang lumabas ng restoran at naglakad papunta kay Dom. Halos matamba na siya, para siyang si Rona na paparating para magbigay ng ulat. Tunay na naloko si Dom, hanggang sa iyangat ng figure ang kanyang ulo at isiniwalat na ito ay si Ray na nakabalat kayo. Naparito siya upang tapusin ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanyang asawa. Sa isang putok lang, natamba si Dom. Kasabay nito, sinubukan ng kalaban na tumakbo para iligtas ang kanyang buhay sa huling pagkakataon, ngunit hinihintay na siya ni Ana sa labas. Hindi siya yung tipo ng taong hinahayaang hindi malutas ang problema. Walang pag-aalinlangan, niya nang tuluyan ng naalis ang kalaban at tuluyan ng tinapos ang habulan. Nang matapos ang lahat, bumalik sina Ana at Ray sa natitirang bahagi ng kanilang restoran. Puno ng mga butas ng bala at mga sirang kalat ang lugar, pero kanila pa rin ito. Sabay-sabay silang naginuman, at ipinagdiwang ang kanilang pagtagumpayan sa unang gabi ng kanilang negosyo, kahit na nauwi ito sa ganap na pagkawasak. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.